guys, gusto ko sana pag-usapan natin ngayon kung yung bakit tayo nakakaramdam ng kalungkutan. Yung alam mo yun, yung marami namang uri ng kalungkutan kasi kahit alam mo yun, kahit may asawa ka, may pamilya ka, dumadating sa point na nalulungkot ka pa rin. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung lungkot na yun, kung anong dahilan ng lungkot na yun. So, ngayon, pag-uusapan natin yan. Tayo kasi mga babae, alam mo yun, matindi tayo matindi tayo pagdating sa kalungkutan. Hindi natin maitago talaga pag nalulungkot tayo. Nakikita talaga yun yung paano natin dalhin natin sarili. Bigla na lang iiyak, nalulungkot ng ganyan. Kadalasan naman nangyayari yan kapag broken o galing tayo sa pagkasira mula sa isang relasyon na nasira. It takes time, a longer time, 10 years minimum to cope up with your anger, your loneliness. Akala natin nag-heal na tayo in the process na nakalimutan na natin yung bagay na kinakagalitan natin, pero the hurt was still there. The hurt was still there in our hearts. Lagi naman nandun yun hindi naman nawawala yun. So, masasabi ko lang guys, focus on your self-development. Develop mo yung sarili mo. Don't live on the past because we're not living in the past. We're living in a day, and then tomorrow, if God's will, na bigyan pa ulit tayo ng pagkakataon na mabuhay kinabukasan. Focus on ourselves, paano natin i-improve ang ating sarili. Hindi tayo pala rin sa pag-ibig, sanay pala rin tayo sa financial na bagay, diba? Pala rin sa pag-ibig. Sabi nga nila hindi lahat ng bagay makukuha mo kung sa career ka umasin. So, adi mabuti, nakakatulong ka sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa kung sino pa man tao na maaari mong tulungan. Kung hindi naman nag-workout ka sa career at sa love life ka naging abundant, adi thanks God, naging abundant ka doon, di ba? Ganun lang naman ang buhay. So, wag nating lituhin ang ating mga utak. Sabi nga, di ba? Yung utak natin inilagay ng Diyos sa ulo natin over our heart kasi dapat nag-iisip tayo Pati iniisip natin yung mga bagay-bagay na nangyayari. Huwag natin pairalin yung puro puso. Ang mangyayari kapag puro puso, ano gagawin mo? Iiyak ka na lang palagi. How can you break the chain if you're not willing to break it? Kung gusto mo lang naman na bumalik-balik doon, di ba? Sabi nga niya, life is a cycle. So, paano mo ngayon i-handle yung cycle na yon kung ganun naman palagi nangyayari. So, itong next video naman natin guys is about yung mga magulang, kung paano palakihin ng anak. So, ayun nga dito, tinatanong niya yung mga magulang kung ano ang maaari nilang nagawa sa kanilang mga anak. Yung pera ba nila na nakamtan nila, ito ba yung nakalaan para sa pag-aaral ng mga anak, para sa kinabukasan ng mga anak, o yung pera na nakamtan nila para lang ba sa kanilang mga bisyo. Siyempre po guys, meron pa talagang mga magulang na lunod sa bisyo, lalo na kapag nasa yung mahirap na lugar, yung mga slums area. Wag nating hindi naman sa binabababa natin sila. Kumbaga imulat natin mga mata na makikita naman natin ang katotohanan na ganoon talaga. Ako, I've been there. I've been in the slums area of the Manila and the Cavite. So, nakikita ko na yung mga ganoong uri ng pamumuhay ng mga magulang na siyang magagabay sa mga anak. Ang nangyayari ay napapabayaan yung mga anak kasi napupukus yung mga magulang sa bisyo. Alam mo yon, yung sa baraha, siyempre, masarap kasi yung nagliliwaliw, para ng pagliliwaliw. Pagkatapos ng magliliwaliw ay mag-iinom na. So, yung mga bata ay siyang kawawa talaga. So, dapat kasi ang mga bata
nasa school, nabibigyan ng magandang kinabukasan, karapatan ng mga bata na makapag-aral. So dito, tinatanong ng kung ano ang nagawa mo para sa mga anak mo, yung problema ba nila, natututukan mo, maaari mo ba silang sagutin, tanungin kung anong problema nila, pakikinggan mo ba sila kung sasabihin nila. Kasi kapag hindi natin pinakinggan yung mga anak natin, wala lalaki silang lalayo ang loob nila sa atin. So, tayo talaga mga magulang Sabi nga nila, ang mga bata daw, ang mga kinabukasan ng bayan. Paano sila magiging kinabukasan ng bayan kung hindi sila nagagabayan ng tama? So, nasa mga magulang pa rin talaga kung paano igagabay yung mga anak nila paano sila ma-mold into a better person na kapakipakinabang sa ating bansa, sa ating lipunan. So, hindi ibig sabihin na magulang kay lahat tama na. Tama ang lahat ng sinasabi mo. So, maaaring dapat tayo makinig din, no? Makinig din sa ating mga anak kung ano man ang kanilang sasabihin, kung ano man ang kanilang hinaing. Hindi puro tayo ang nasusunod, kundi isipin din natin, pakiramdaman din natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid sa mga anak natin. So, ito guys, the next video naman, papaliwanag ko lang na mabilisan, no? So, ito yung video kung saan kung naninirahan ka sa mga bukirin, yung comparison baga ng maninirahan sa rural, sa urban, di ba? Sa urban, di ba, yun yung city, yung maingay, magandang syudad, maliwanag. So, urban yon. So, ito naman, pag nasa rural ka, yung malayo sa syudad, nasa bukirin, maraming tanim, maraming mga prutas, mga gulay, may palaisdaan. So, ganun po, kung napakagandang buhay, napakagandang tanawin. Kaya lang ang problema sa atin dito sa Pilipinas hindi na susuportahan ang ating industriya sa pagsasaka, industriya sa pagtatanim ng mga gulay at prutas. Wala masyadong support ang ating gobyerno para sa ating mga magsasaka. Hindi man lang, may mga lugar pa na walang tulay, na mahirap talaga ang daanan. Nakarating na ako doon sa mga lugar na ganun yung napakaputik talaga na lugar na hindi mo mawari kung saan ka dadaan. Kasi mahihirapan ka kahit yung kabayo madudulas na sa sobrang putikan. Napakaganda ng kalikasan ng Pilipinas kung ating titignan, no? Napakaganda. Mayaman tayo sa dagat, sa bukirin, sa bundok, yamang tao. Kasi madami tayo kaya yamang tao din Diba? So, napakaswerte natin kasi ito nga yung Pilipinas sinasabi nga ito dati, di ba, na tayo yung Pearl of the Orient, perlas ng silanganan. Lalo na yung sa Palawan, di ba? Napakaganda. Kahit naman hindi sa Palawan, kahit sa buong Pilipinas talaga Siargao man yan, Luzon man yan, Visayas or Mindanao. Lahat yan napakaganda ng ating bansang Pilipinas. So kung tayo mga kabataan, ako hindi na ako kasali sa kabataan kasi nasa middle age na ako So kayong mga kabataan, bago ninyo i-explore yung ibang bansa, i-explore muna natin yung ating sariling bansa. Ako, hindi ko naman masyadong na-explore pa kasi wala akong kakayahan na mag-explore noong mga panahon. Ako bata pa. So, the next video natin guys is ito ay pagmamahal ng ina sa kanyang supling. No? Yung paano mo ihihili ang iyong anak pag siya ay natutulog. Pag baby pa, bagong panganak pa. Naku, mahal na mahal yan. Hindi yan maaaring kailangan laging karga-karga yan kasi mahal na mahal yan. Lalo pa kapag unang anak. Mga hayop nga nagmamahal sa kanilang mga supling. Tayo pa kayong mga tao. Pero mayroon talagang mga tao na
mga, lalo na yung mga kadalagahan natin ngayon na nahuhumaling sa premarital sex. Diyos ko Lord, may mga batang nasasayang ang buhay mula sa kanilang sinapupunan dahil pinapa-abort, dahil nga hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral, they engage into sexual activities na nagiging bunga, na nagkakabunga sa kanilang tiyan. At saka nila naiisip na hindi pala sila pwedeng maging magulang sa ganoong edad. So guys, kung makikita nyo lang, itong mga hayop na to, mga alagang hayop, mga hayop natin sa kalikasan, wild manure or domesticated, they love their children. Tingnan mo kung paano nila amuhin ang kanilang mga anak. Alam mo ba yung mga uso, mga bear? Tinatago talaga yun ng mga nanay nila, yung mga supling nila, kasi yung mga lalaking uso o yung lalaking bear, pagka sila nagutom, kinakain nila yung sarili nilang anak. So, di ba? Mas matindi talaga ang pagmamahal ng ina kaysa ama. Pero hindi naman lahat ng hayop ganun, kasi may mga hayop naman na kahit lalaki di ba yung mga penguin, di ba? Mga lalaki ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. So, ibig sabihin lang nito guys, pahalagahan natin ang bawat buhay, lalo na yung buhay na sa sinapupunan. Sa mga kabataan naman na nai-engage sa ganitong gawain, na bata pa nasa active na yung kanilang sexual status. Kasi nga ito na yung trend ng, ewan ko, parang trend na yata ito ng mundo na pabatang nagiging active sexually. Kailangan din naman siguro natin guys na aralin ang ating kinabukasan, hindi lang puro pasarap na sinasabi na kailangan yung katulad ng sinasabi na my body, my choice. Napakapangit na ideolohiya na hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung ideolohiyang iyon na my body, my choice. Oo nga, choice mo nga yung body mo. Paano naman yung choice ng yung anak mo nasa sinapupunan mo? Kasi maraming ganun yung mga estudyante na nabubuntis, tapos sasabihin my body, my choice. So ibig sabihin choice niya ipalaglag yung nasa sinapupunan niya. So napakapangit na ideolohiya talaga. So the next video guys is itong Noli Me Tangere. Ito sa kanta ito ito talaga yung mga video ng kanta, tapos ni-mute ko lang para magbigay ng kunting aral lang naman. Ito kanta na to, sa Bisaya to, buta. So, nagtutakel siya ng mga nakaranasan nating mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Maninila. Hindi masyado naiintindihan ng iba ang kahulugan ng kantang ito kasi medyo siya malalim. So hindi natin siya pwedeng ilagay sa pag-ibig genre or sa emotional genre. So para sa akin is para siyang pagmamahal sa inang bayan. Okay lang na magpakatanga tayo kasi mas maganda pala ang managinip kaysa mabuhay tayo na nasa realidad, 'di ba? Pag nung panahong 'yon, nung pananakop, lahat naman nakatikom ang bibig. Wala masyadong nagsasalita, wala masyadong lumalaban, maliban na lamang yung mga aktivista talaga, yung katulad nila Rizal, nila Aguinaldo, nila Bonifacio. Kasi lahat natatakot na mamatay, mahuli ng mga Espanyol. So sila lang yung lumalaban para sa ating bayan. Sa dami-dami ba naman ng tao, Tapos kukunti lang yung against sa pamamahalang Kastila ng mga panahon iyon. So ito ay nagpamulat sa kaisipan, lalo na sinulat ni Dr. Jose Rizal yung Noli Me Tangere at saka yung El Filibusterismo. So dito talaga namulat yung nasyonalismo ng ating pagka-Pilipino. Kailangan pala nating ipaglaban ng ating pagka-Pilipino. Hindi pwede na basta na lang tayo sakupin at
tanggalin ang ating kultura at palitan ng iba dahil karamihan sa mga Pilipino noon tinitignan na magandang ehemplo ang mga mananakop kasi nga naka-base tayo. Lagi naman yan nasa utak naman natin yan naka ano tawag doon, naka ano na yan sa utak natin na mas maganda pag mas maputi kasi mas marami mga panahon yung nagkaroon na ng mga mistisa. So pagkatingin natin sa mga mistiso at mistisa, napakagaganda. So yung para bang iniidolo na masyado ng mga panahon yun yung mga mananakop na hindi nila naiintindihan na maling-mali pala. Yung alam mo yun, yung mga praile mismo nagpapalakihan na yan ng hacienda. Sakop na nila lahat ng yung mga hacienda nakuha, kinakamkam mga hacienda, mga lupain na hindi naman kanila kinakamkam yan para lang magkaroon ng kapangyarihan over the people. So alam mo yun, yung sakto naman talaga yung ni Rizal yung mga pare. Tsaka yung kantang Padre Damaso, 'di ba? Ano mo talaga yun tinutukoy naman talaga doon kung yung naging ang yung usap-usapan nila kaligtasan, ngunit ang isipan ay kalaswaan. So totoo yan. So the next video natin guys is about sa kalikasan napakaganda talaga ng kalikasan. Hindi mo maiko-compare sa ano pa mang bagay ang kalikasan. Tingnan mo naman yung from sunrise to sunsets, di ba? Kaganda-gandang pagmasdan, kaganda kinatanawin. So naalala ko ito noon ako bata pa. Mga panahon ngayon nasa Mindanao pa ako mga panahon yun na laging wala yung mga magulang namin. So kami mga bata lagi naglalaro. Inaabangan talaga namin yan na mag-sunset na kasi ang ganda talaga ng kulay ng ulap. Nagiging orange, merong blue, merong violet, merong yellow. So gandang-ganda talaga ako. Lagi kong tinitignan ang mga ulap nung bata pa ako. Tinitignan din namin yung formation ng ulap. May formation na parang kalabaw, may parang aso, may parang kuneho, may parang isda, may parang dragon. So, yun yung naging libangan namin pagka dapit hapon na magkaka-sunset na kasi pagka-sunset na syempre uwian na, punta na sa bahay, matutulog na dahil gabi na. Hindi kami masyadong sa sunrise kasi hindi naman kami maagang gumising. Hindi kami nasanay na maagang gumising pero sa sunsets talaga ako na humahanga. Minsan lang ako ng sunrise nung kami pa sa parang yata yun Girl Scout yata yun. Yan lang yung naalala kong sunsets. Pero alam mo yun guys, nung nagtrabaho ako sa EPSA dyan sa Cavite, ang oras ng pasok namin 4:00 ng madaling araw. Ay, ibig sabihin, 4:00 nagbabiyahe na kami para makapunta sa trabaho namin. So, 6:00 pala, alas 6 kailangan nasa trabaho na kami. Tapos lalabas kami ng 9 p.m. 3 buwan talaga hindi ko nakita yung araw. Ang araw. Hindi ko talaga siya nakita. Makita ko lang ang araw kapag every Sunday, kapag day off. Every weekdays to Saturday, hindi ko siya makita-kita. Nakakamiss din pala nung magtrabaho ka ng ganyan. Tapos hindi mo makita yung araw, yung haring araw. Nakakamiss, nakakapanibago. Kakaiba pala sa pakiramdam yung parang hindi ka active, yung wala kang resistensya para sa sarili mo, yung parang lagi kang malumbay, yung lagi kang ewan ko kasi yun ang nararamdaman ko nung mga panahon nagtatrabaho ako, yung para bang
wala akong energy na masasabi natin na maganda ang mabuhay. So ito guys, the next video ko is about mga golds. So ito kasi yung side job ko aside from my DH, sa domestic helper here in Saudi. 3 years na po akong domestic helper at saka 3 years na din po akong 2 years na din po akong nagsa-side job. So nung bago pa ako dito, mag one year, so sinubukan kong online selling ng mga alahas. Hindi siya masyadong pumatok noong una kasi syempre hindi naman ako kilala talaga na nagbebenta ng ganyan. So it takes time talaga na makilala ako kasi ngayong taon na ito sa awa ng Lord, kalooban ng Lord na magkaroon kami ng mga suki na bumibili sa amin kasi we offer layaway na sa mga customer namin. Nililaway yan yung parang halimbawa pag nila kayang bayaran ng bolek, yung buong bayaran is 10,000, hindi nila kayang bayaran ng buo na 10,000, magda-down lang sila ng 3,000 and then bibili na namin yan, i-on hand namin, ang paunti-unti babayaran nila hanggang sa ma-paid na, makuha na nila yung items nila. So magandang paraan din guys, no, na hindi masyadong malaki yung tubo na nabili nila, yung alahas na hindi masyadong mahal ang per gram kasi nga sa mall mahal na talaga yan. So ang sa mall kasi marami kasing binabayaran ang sa mall, no, mga cashier nila, VAT nila, yung rent nila sa pwesto, kuryente, tubig, syempre, yung yung gain pa ng may-ari. So, all in all, malaking impact yun sa presyo ng alahas. So, dahil online selling kami, wala naman kaming pinapasahod na ganun. At direct kami sa mismong paggawaan or sa shop mismo na nagbibenta ng mga gold. So, if you're interested guys now, just PM me. So, ito naman, the next video natin is mga old photographs in the whole world. It tackles the history of womanhood and kung paano sila noong panahon, kung paano sila gumayak noong unang panahon. Di ba? Kakaiba yung gayakan ng mga unang panahon ay pang Maria Clara talaga. So, ganun talaga eh. Dito naman sa Pilipinas na ito na picture, So, tingnan nyo naman, ang hahaba ng mga suot hanggang talampakan, hanggang sakong. Gustong gusto ko talaga yung mga old picture. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko makita ng mga old picture. So, ginawa ko, kinumpile ko. Saka ito na ngayon. Yan nasa parting Manila yan, di ba? Ito daw yung old Pasig noon sabi. Yan sa Malacanang daw yan Yan yung Pasig River. Yung mga Pilipina na unang sumali sa World War II. So, ito naman. Kagandang lugar. Ito daw sa Baguio nung panahon. Nasa Baguio daw yan. So, ito sa Manila ito. Ito sa Baguio for sure kasi bulubundukin City of Baguio. So, ito na yung paggagawa. So, yun guys, pagpatuloy natin, yung usapan natin. Maganda-ganda talaga, napakapayapa, peaceful ng panahong ito na Pilipinas. Pero kung sabi ng iba, mas maganda daw ang panahon noon kaysa panahon ngayon. Sa akin naman hindi tayo uusad kung mananatili tayo sa nakaraan. So, kung ano man na meron ngayon, yun na lang natin, di ba? I-enjoy na lang. So, the next video is about mga alahas ulit, guys, As I have said before, I am a online seller
Legit po yan mga guys. So, kung gusto nyo lang naman, kontakan nyo ako sa FB. So, yan yung pangalan ko, Tita Yoyen. So, ayan, makikita nyo naman madami kaming stocks, any kind. Meron tayong Saudi Gold, Japan Gold, Italy Gold, White Gold. Meron tayong yan. Meron din kaming silver, pero hindi na ako nagbebenta ng silver. Kasi nga, para sa akin, hindi naman siya nakakatulong. Kasi gusto ko yung gold na ibenta, makatulong din sa mga bumili. Hindi nyo naiintindihan pa yung knowledge behind that. Pero kapag once na naintindihan nyo, malalaman nyo kung gaano kaganda mag-invest ng gold talaga. So, ito pagka kayo nakabili ng gold na halagang 5,000, after 5 years na nasa kamay niyo yung gold na yon at nawalan kayo ng pera, nagka-emergency kayo, punta agad kayo sa mga pawn shop at isanlanin nyo. Magugulat na lamang kayo na ang halagang 5,000 ninyo ay nagiging 8,000 to 9,000 na after 5 years. So, ang kagandahan sa gold mga kaibigan ay lumalaki ang value niya habang tumatagal. Unlike kung bibili kayo ng kotse or anything like cellphone, kahit na ano mga gamit, like mga appliances, pag binili nyo yan, after 5 years, nadidi-appreciate yan. Ibig sabihin, bumababa yung kanyang value. Bumababa yung kanyang halaga. Halimbawa na lang, yung kotse na binili mo na 500,000, after a year or a 2, na ibenta mo siya, hindi mo siya maibibenta ng 500,000. Sa halip, mabibenta mo siya ng kalahati sa kanyang principal price. So, yung 500,000 mo, magiging 250 na lang. Worst pa doon, baka maging 100,000 pa. Bakit kanyo? Kasi titignan pa yung karakas ng sasakyan nyo kung okay pa ba yung makina, okay pa ba yung kanyang mileage, kung okay pa ba yung kanyang anything na kasali doon. So, ganun ang kalakaran doon. Pero sa gold po mga kaibigan, nalalaman po natin na kapag tumagal sa atin ang ating ginto at ito'y ating ibinenta, ito ay nagmamahal. Tumataas ang kanyang value. Ayon nga sasabi dati ni Francis Leo Marcos, di ba? Isa sa mga paraan niya, yung pagkalikom ng salapi, ay ang pagbili ng mga ginto sa mababang halaga. Paano naging mababang halaga? Meron po kasi mga time na bumababa yung halaga ng ginto. Like, nagkakaroon sila ng mga sale. So, dapat titignan natin kung saan tayo makakabili ng gold na may sale. Huwag kayong basta-basta na lang pumunta sa mga lugar na nagsabi gold kung hindi naman kayo marunong kumilatis ng tunay na gold kasi baka ma-scam po tayo. So, kailangan po natin mag-ingat talaga. Kung gusto nyo naman, pwede din sa mga pawn shop, kapag yung mga pawn shop nag-o-offer sila ng subasta sale, pwede din napuntahan yun. Makakatipid na kayo doon. So, kung may pera kayo, kung may extra pera naman kayo, why not bumili ng gold? Bumili na kayo ng gold habang bata pa kasi the younger you are that you invest your money, the bigger the chances that you will gain more. You will gain more money from what you have invested. So guys, sana pakinggan niyo yung mga sinasabi ko kasi hindi naman ito para sa kasamaan. Wala namang masama sa mga sinasabi ko kung iisipin nyo lang maigi. So, salamat guys sa pakikinig sa aking yaw-yaw ngayong gabi. Thank you po sa inyong pakikinig. Muli, ito po ang inyong Tita Yoyen. Nagpapaalam at nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan.
Nakalimutan ko pala sabihin guys, yung mga ginto pala na natampo ko ngayon ay mga old gold ito, no? Old gold mula sa Egypt. Hindi ko ito pag-aari, no? So, kinuha ko lang siya mula sa isang online pictures. Kinumpal ko siya kasi nagagandahan talaga ako. Nagagandahan talaga ako sa gold. At the same time, nagagandahan ako sa history. At kasama na ito ngayon kasi history ito ng ancient gold from ancient Egypt. So alam naman natin na ang Egypt ay isa sa mga pinakaunang kabihasnan ng mga unang panahon. So ibig sabihin, gold already exists during that time. So ganun kahalaga ang gold ng mga panahon na yon na magpasa hanggang ngayon ay mahalaga pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi nawawala ang halaga ng gold, pagkos ay mas lalo pa itong tumatatag, mahaba, tumitibay sa tagal ng panahon. So, once again guys, thank you.